Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po sa likod ko, ito pong Jeep Wrangler na Rubicon. Ito po yung vlog ko po kahapon. Nung napalabas to kagabi, may mga nag-comment po doon. Marami po ang natutuwa, marami ang nagsasabing okay yung ginawa natin dahil nga po niremedyohan natin yung problema po nitong Jeep Wrangler po na ito. Kasi po, sa totoo lang, ang may-ari po nito, nung nakausap ko si Doc, ang sabi nga po niya, nginat-ngat daw po ng daga yung pong wiring doon po sa ABS, doon sa kanyang wheel speed sensor sa left side ng gulong. Ngayon, after po noon, ipinagawa nila sa mekaniko, ipinagawa nila sa shop, at naidugtong naman do yun, pero naglabasan na nga daw po yung mga warnings doon sa kanyang gauge. So, nung dinala po dito sa amin, yun nga po yung vlog ko kahapon, chinek ulit natin yung ginawa nila doon sa wheel speed sensor, doon sa ABS sensor po na yon, at putol po talaga yung wires po na nandun. Ngayon, ipinakita ko doon kung paano ko ginawa. Ako mismo ang gumawa, ako ang naghinang, at nung nagawa naman na natin, ay nawala na nga po yung issue. Nawala na yung mga warnings ng ABS, pati yung stability control doon sa kanyang gauge. So, ibig sabihin, buo pa naman yung sensor, kailangan lang talagang ayusin yung hinang. Kaso mga kapatid, meron pong mga nag-comment po doon na mali daw po yung ginawa ko. No? Hindi daw po nakikita ng marami, mali daw po yung ginawa ko. Ano po ba ang mali doon? Mali po ba na niremedyohan ko yung isang pyesa na pwede namang remedyohan? Yung iba nga napuputol, bakal, wine-welding. Remedyo rin yun repair din yun. Dito naman, dahil sa nung nirepair natin yung wiring at umokay na siya, kaya hindi ko na to sinuggest na palitan. Kasi alam ko naman na matibay yung pagkakahinang ko doon at nilagyan ko ngayon ng insulator, yung shrinkable po na yun na insulator, para hindi magdidikit yung dalawang wires at hindi po siya magkaroon ng short circuit. Dapat kasi heat gun no? Yung heat gun kasi namin nandun sa kabila. Sa pinipinturahan. Oo, sa mga pinipinturahan, doon ginagamit. Dapat makabili pala tayo ng heat gun. Ibig sabihin po, yung ginawa ko po na yon ay talagang yun naman yung marapat na gawin ng isang mekaniko. Pero kung ang usapan ay kailangan palitan yung sensor, ay dapat palitan. Yun nga po yung dahilan bakit nagpagawa sa amin kasi napakamahal nga po ng sisingilin doon sa kasa. No? Napakalaking pera na magagastos. Pwede naman palang remedyohan. Siguro ang sinasabi po na nag-comment na mali yung ginawa ko, baka yan ay taga-kasa, nakasalang ng kasa, kahit magastusan ng malaki yung may-ari, pwede pa naman yung pyesa, nahinang naman natin ng maayos, gusto niya papalitan ng bago para kumita yung kasa. Yan po ang problema doon sa ibang mga mekaniko na hindi rin iniintindi yung gastos, lalo na ngayon na napakamahal ng gasolina, ng diesel, pwede namang remedyohan, bakit mo pabibilhan ng pyesa? At yan din po yung diskarte ng ibang mga mekaniko na hininang lang naman, tapos gagawa nila ng maraming issue, gagawa sila ng maraming kwento para mapalaki din nila yung singil nila. Meron pa pong nag-comment din doon sa vlog ko po na yon na yun daw pong ginawa ko ay para daw po sa mga good na technician, hindi na raw kailangan paandarin, basta gamitin lang daw po yung scanner at matatanggal na daw po yung check engine. Hindi po ganun yun Ito pong vlog ko para po sa inyo yung mga walang malakas na scanner, yung mga walang scanner na mahilig mag-DIY. Halimbawa, ikaw mismo na nanonood ngayon, nakita mo putol yung dalawang wire ng ABS. Ikaw pala marunong maghinang, may alam ka pala sa electronics. Dinugtong mo, ginawa mo yung tamang paghihinang, nilagyan mo ng insulator. Wala kang scanner, di ba? So anong gagawin mo? Nakailaw pa rin yung warnings doon sa gauge. So ano yung dapat gawin? Mawawalan ka na ba ng pag-asa? Wala akong scanner No, wala, ganito na lang yan. Yung pala, pwede naman palang ang gagawin mo lang, paandarin mo, katulad nung ginawa natin, nung naka-andar na siya, nawala na yung warning nung ABS, saka nung stability control. So, okay na siya. Kaya kung halimbawa, hindi mo alam to, maluloko ka na naman nung mapagsamantalang mekaniko. Na hininang nila, tapos kunwari, may ginawa-gawa dun sa scanner, tapos ni-road test, pagbalik, okay na, malaki naman ang sisingilin sa inyo. Yan mga kapatid ang hindi po kayang gawin ng inyong lingkod. Sa maraming pagkakataon, may mga trabaho dito, pumupunta rito sa shop, pagka wala naman talaga kaming masyadong ginawa, hindi naman nabigatan ang aming trabaho, halos hindi mo na nga pinagbabayad Yung mga nagpapa-scan nga po dito,
Magpapacheck up sila ng mga sasakyan nila. Tanungin niyo po yung mga nagpupuntahan dito. Kayo po ng mga nanonood na nanggaling na po kayo dito. Hindi ko na po sinisingil kung wala naman po talaga kaming mabigat na ginawa. So hindi tayo, para kumita lang ng pera, gagawin natin yung mga diskarte na sinasabi nitong mga nagko-comment po na ito. Pwede pa naman yung pyesa kahit masabihin mong mamahalin tong sasakyan na to, may pera naman yung pambili yung yung doktor na may-ari nito, pwede pa naman talagang gawan ng paraan 2 wire lang yung naputol Yun nga bumangga nilalatero pa yung mga pinto, yung mga hood di ba? Kung tutusin, dapat palitan na lang yun. Kaya lang, pwede pang i-repair Ganun lang naman po yun. So, doon sa mga nag-comment po na yun, pasensya na po kayo, pwede po kayong wag nang manood sa mga vlogs ko. Kung ang gusto nyo, palaging magagastusan na lang. Yung mga customers, palagi na lang magagastusan yung mga taong nagpapagawa. At ito pa po mga kapatid, meron pa akong isang sasabihin sa inyo. Meron pong nagpagawa sa akin, kahapon din, dumating dito, isang Ford Ranger na wild truck. Ang problema po, nung may-ari nito, ay naglo-low power yung kanyang pick-up. So ito po ay nagpa-scan na sa akin 2 weeks ago. Dinilit ko muna yung kanyang check engine. Tapos nagamit niya ng mga 3 araw, 4 na araw, bumalik na naman yung issue. Nagkaroon na naman ng check engine. Lumalabas doon sa check engine yung mga issue sa turbo at doon sa transmission. So nung nagtanong siya sa akin, sabi niya, Sir Randy, mga magkano nga abutin kung halimbawa transmission ng problema? Sabi ko, Sir, magre-ready kayo, pinakamura 70 to 90,000 at minsan tumataas pa kasi itong mga wild truck na to nasisira talaga yung kanyang mga pyesa sa loob, lalo na yung pinaka-clutch drum housing. Marami na tayong ginawang ganyan at nasisira yung clutch drum housing. So kahapon, bumalik po sila rito, dala-dala na nila yung kanilang pan-down payment na 90,000 pesos. Ayan nga, nakasulat nga dito. Down payment, 90,000 pesos. Pirmado po nila. At ito po yung kanilang job order. Mayroong check engine light, mayroong low power, sometimes, sinulat po ito nung may-ari, sa first gear at second gear. Tapos sa third and fourth gear, during down gear, ay nagkakaroon ng issue. So, sabi ko po sa may-ari nito, wag na muna kayong mag-down payment. Kailangan ma-check ko na muna ang inyong sasakyan. Mas maganda mga kapatid, doon tayo sa harapan ng sasakyan na ito para makita po ninyo. Ito na mga kapatid, itong Ford Ranger wild truck po na sinasabi ko sa inyo. Ito po ay nag-down payment na ng 90,000 pesos. Pero sabi ko nga, wag muna. Kaya lang, ang gusto ng may-ari, ibigay na yung 90,000 pesos para kung talagang transmission ng problema, ay idire-diretso na po namin ang trabaho. Kaso mga kapatid, nung ito po ay sinimula namin na ayusin kagabi, si Dom saka si Ace, yung aking panggabi na mekaniko, at nakita nga po namin sa aming scanner, yung mga naging problema ay mas marami po yung issue niya sa turbocharger, supercharged A, turbo boost condition, cylinder 3 injector restricted, cylinder 4 injector restricted. Yung transmission control system niya, continuous, pero hindi halos ito yung napapansin namin na nagko-connect doon sa problema, doon sa turbo. So sabi pa dito, turbo boost control position sensor B performance stock low, invalid data received from ECM and PCM. Kapag po yung turbo nito, mga kapatid, ay nagka-problema, palibasa ito ay twin turbo, talagang ito po ay maglo-low power. Iba po kasi yung issue sa transmission. At nadadamay na lamang yung issue sa transmission kapag nag-low power po, kaya po nagkakaroon ng reading na nagkakaroon siya ng issue sa transmission. Halimbawa, ang inyong accelerator, pigang-piga mo na kaso low power, hindi makabigay ng tamang RPM, pero yung throttle position sensor mo ay iba na yung position niya, kaya ngayon nagkakaroon ng issue doon sa transmission. So, isinantabi muna namin yung problema doon sa transmission at ang titignan muna namin ay yung turbo po niya. At nung chinecheck nga po namin ito, kinalas na namin yung kagabi at nakita namin yung turbo boost sensor ay nabasa ng langis, punong-puno ng langis at posible po, yun ngayon ang nagkokos para magkaroon ng low power. Ginawa ko po itong vlog ko na ito kasi para maipaabot po doon sa may-ari na may chance pa po na hindi kayo gumastos ng malaki dito po sa inyong sasakyan. Kasi ang kung sira lang ay yung sinasabi ko po na yon na actuator at yung sensor, hindi naman po ito aabutin ng 90,000 pesos. Hindi natin kayang sumingil ng malaki kahit pa kusa nang ibinigay nung may-ari nito yung 90,000 pesos.
Yung iba, iikot na ulo niyan kung ano-ano na iisipin niyan kailangan natin mabuksan, maibaba yung transmission para maipakita natin na talagang yung transmission ang isang may problema. Pero ang totoo, yung turbo boost sensor lang palang may problema. Marami pong ganyan, mga kapatid. Kaya dito, kung gusto nyong bantayan yung mga ipinapagawa nyo, pwede naman para po malaman nyo talaga kung ano ang issue. Kaya dito po, sa Ford Ranger Wild Track po na ito, hindi po natin kayang maningil ng malaking halaga na hindi naman yun talagang sira nung sasakyan. Pero ito po, ito ay kailangan muna naming matest ulit. Ite-test drive namin ito at kung talagang mapatunayan namin na ang cost ng low power ay doon sa turbo boost sensor, sa actuator, ora mismo, tatawagan namin yung may-ari nito at ipapakita namin sa kanya yung naging sira ng unit po na ito. Pero dahil nga po ito na, nilagay ko na sa vlog. Malamang nanonood po kayo, yung may-ari po nito. Ang pangalan po niya ay si Sir Victor Uypala or Uypala, taga Diamond Street, Ciudad Grande. O sir, malamang hindi tayo gumastos ng malaki sa transmission nito at ayaw ko rin pong gawin yon. Ibababa ko yung transmission, wala namang problema para lang makabig ko na. Total, nasa akin na yung 90,000 pesos nyo Pwede na akong gumawa ng iba pang pagkakakitaan dito Palitan ko yung lead frame nito kahit hindi sira o kaya kukuha na lamang ako ng ibang lead frame na pinagpalitan. Sasabihin ko, sir, sira yung lead frame mo. Magkano yon? Ade, kumita na sana ako doon. Pero hindi po natin kaya yon. Kaya po, doon sa ginawa ko na Jeep Wrangler po na yon na Rubicon, kaya naman talagang i-repair. Bakit hindi ko i-repair? At nung ni-repair ko, napagdugtong ko yung dalawang wire, at naayos na, nawala na yung mga warnings, nawala yung ABS warning, pati yung traction control warning, adi okay na yun. Bakit meron pang nagsasabi na mali yung ginawa natin doon, yung pagre-repair? Dahil lang gusto nila palitan ng bago? Kasi siguro baka iyan ay taga-kasa at baka sabihin nila mas reliable, mas safe yung palitan ng bago. Sir, ito nga ilang panahon naputol, grounded pa yung dalawang wire doon sa sensor. Wala namang nangyari, hindi naman siya nag-leap mode. Yun nga lang, merong ilaw yung kanyang check engine, nakailaw din yung ABS at nakailaw yung traction control. Yung ipinakita ko po kahapon ay kung ikaw ay walang scanner at nakita mo na nginat-ngat ng mabait yung wiring doon sa ABS sensor nga na yon, tapos dinugtong mo dahil technician ka, napaghiwalay mo yung dalawang wire, na-insulate mo siya, binalik mo, tinaypan mo na, tapos, naka-check engine pa rin. So, ang gagawin nyo pala doon, kung wala kayong scanner, para ma-delete nyo talaga yung errors, ay patatakbuhin mo, papaandarin mo. Yun nga yung sinabi ko po sa vlog kahapon. Or yung iba naman, tinatanggal sa connection ng battery ng mga ilang minuto, at pag ibinalik, ay nagre-relearn naman yung computer. Yun po kasi yung mga basic, na kung ikaw man ay nandiyan sa mga probinsya na walang mga scanner o kaya dito sa Metro Manila na lang, hindi naman lahat ng mga mekaniko may mga ganitong klase ng scanner. Hindi mo talaga madidelete. Ngayon, ang sinasabi nung nag-comment doon sa vlog ko, good technician daw ang gumagawa ng pagdidelete nun. Ito mga kapatid. Halimbawa, good technician nga, nadala nyo doon sa good technician. Aaminin ba niya na iyon ay dinugtong lang? Sasabihin ba niya na iyon ay dinilit niya lang dito sa scanner? Hindi siya kikita ng malaki. Yung may-ari po nito, doktor, pagpunta po niya dito, sigurado magpapamerienda pa yan dahil hindi po ako sumingil ng malaki dun sa ginawa ko po na yon sa Jeep Wrangler na yon. Unang-una, pinakita ko sa video kung paano ginawa, paano dinugtong. Tapos, nung ini-scan namin, kaso mahigpit dun sa scanner, meron pa tayong kailangang ayusin, meron pa tayong kailangang gawin doon sa scanner, pero hindi ko na ginawa yon. Kasi nga, alam ko na pwede namang ito, pag itinakbo mo, magre-relearn yung computer at mawawala yung ilaw ng ABS at saka yung warning po ng traction control. At iyan po ay pinakita ko sa inyo. Mga kapatid, doon po sa mga nagpapagawa po kay Autorans at sa mga nanonood po ng aking mga vlogs, tandaan nyo po dito parehas. Ang singilan dito parehas, ang trabaho dito parehas. Sa totoo lang, mas madalas pa ako talaga ang talo. Lalong-lalo na kapag may nagawa kami na dumadagdag yung sira, pero hindi naman namin yun kasalanan. Dahil nga lumalabas yung ibang mga problema, kaso may mga ilang customer na ibine-blame sa shop
yung mga ganong mga issues. Kaya nga po, kapag ka po ginagamit pang Grab, hindi na po namin basta-basta tinatanggap dito yung mga ganong mga sasakyan. Dahil dumarami po yung problema noon, tapos ang sasabihin ng may-ari, hindi okay naman yan nung dinala ko sa inyo Kaya pagka ganun ang nangyari, kami sa halip na kumita, hindi kami kumikita, nagagastusan pa. Minsan talagang merong customer na grabe po talaga, no? Sagad sa buto yung kanyang pagiging magaling sa pagbibintang. Ngayon, marami kaming mga lumang ginagawa din dito, pakita mo nga. Ayan. No? Mga luma na po yan, kaya naman siya nagtatagal dito sa amin dahil medyo mahirap na rin ang humanap ng pyesa. At maging itong Honda Civic na to, na nandyan po sa gilid ko, sira naman ang computer box. Meron doon mga issues na sa makina rin talaga, hindi rin makabili ng pyesa, lalo na pag mga injectors ang naging problema. Alam nyo, napakamahal ng mga injectors, mga port injectors ng mga gasoline engine. Ang problema, kapag bibilin mo sa kasa, maghihintay ka pa ng matagal bago dumating. Lalo na kapag ka talagang medyo late model na yung ginagawa naming isang Nissan doon. Kaya ang pinaka-option lang namin ay bumili ng surplus. Pagbili naman ng surplus, hindi ka talaga sigurado kung maayos pa yung surplus na mabibili mo. Kaya ang nangyayari, nagdodoble-doble trabaho tayo doon at hindi pa rin kaagad naayos yung mga problema ng mga makina. Kaya sa mga kasa, kapag po luma na ang sasakyan, hindi nila talaga tinatanggap. At mayroong mga ibang shops talaga, pagka medyo alam nila na yung sasakyan na yun ay mahirap bilhin ng pyesa, hindi na rin nila tinatanggap. Kaya lang ako, ipapadala po dito mismo, ipapatow dito yung sasakyan, makikiusap yung mga subscribers ko na kung pwede, gawa ng paraan, ako naman, tinatanggap ko. Para respect din sa kanila na sa sobrang tiwala po nila sa amin, ay pumupunta po sila dito sa Autorans. Bakit ayaw ko ang hybrid? Bakit mas gusto ko yung full battery electric vehicle? Kasi kung ang maging senaryo na, tulad nito, sira ang turbo, tulad nung sira ang computer box, yung nandoon sira ang injectors, yung mga hybrid nyo, after 5 years, after 10 years na lang sabihin natin, nasira yung mga pyesa na yan. Ang tanong, saan kayo bibili ng pyesa? Saan kayo maghahanap ng surplus? Kakaunti ang surplus niyan. Kakaunti pa nga ang merong ganyang sasakyan. Saan ka bibili ng computer box? Saan ba made yung hybrid mo? O paano kung halimbawa, yung maker ng hybrid mo, wala na dito sa Pilipinas? Kung sakaling bibili kayo ng mga sinabanggit ko ng mga sasakyan na yan, ang bilhin nyo na talaga, yung talagang may pangalan. Yung mula pa noong araw kasama na natin hanggang ngayon ay nandito pa yung mga kumpanya na yan. Hindi ko na po sasabihin kung sino yung mga yan. Kailangan tapat. Dapat tapat. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.